Sobrang nakakatakot ito na napapatigil ang mga sundalong Ruso sa takot. Itinaya ng mga kaalyado ng Ukraine. Ito ay pade ng kamatayan na agad pumapatay sa mga sundalong Ruso kapag naging tanga sila para subukang tawirin ito. Isang bagong antas ng takot ang nabuksan. Isang bagong yugto ng pagpatay ang naabot. Kapag gumalaw ang mga Ruso, namamatay sila. Lahat ito ay dahil sa drone line na buong taon ng ginagawa ng Ukraine. Ang padre ng kamatayang ito ay nagkakahalaga ng $880 milyong para sa Ukraine at mga kaalyado. Maliit na halaga kumpara sa $2.2 trilyong na ginastos ng Russia sa digmaan ayon sa United 24 Media. Kapalit ng gastos, nagtayo ang Ukraine ng depensa gamit ang mga drone na sumisira sa puwersa ng Russia sa kanilang pag-atake. Ang frontline na yon ay parang hatol sa kamatayan para sa Russia. Dahil pinagsama ng Ukraine ang 1,000 drone crew sa isang unit na responsible sa 1/4 ng napapatay ng Ukraine laban sa militar ng Russia. Ano ang kabuuan niyan? Nitong taglamig lang, winasak ng drone line ang 30,000 Ruso. Malalaman mo rin na kung sasamahan niyo kami, lalo pa itong lalaki, lalakas, at magiging mas epektibo. Sandali lang, hindi na bago ang paggamit ng Ukraine ng mga drone laban sa opensiba ng Russia. Simula digmaan, ginamit na ng Ukraine ang mga drone bilang susi sa depensa at marami nang naisulat kung paano nito pinipilit baguhin ng ibang bansa ang kanilang doktrinang militar. Dahil totoo yan, normal lang magtanong kung ano ang drone line at kung ito ba ay ibang tawag lang sa taktika ng Ukraine. Kaya ipapaliwanag natin ang kahalagahan ng drone line. Noong Marso 2025, inilunsad ng Ukraine ang drone line doctrine para palakasin ang depensa ng bansa sa frontline. Layunin ng Ukraine na gawing mas sistematiko ang paggamit ng mga drone. Mula sa dating makakahiwalay na unit na tumutulong sa lupa, patungo sa organisadong at makakaugnay na depensa sa buong linya ng labanan. Sa madaling salita, formal nang isasama sa bagong doktrinang militar ang paggamit ng mga drone na naging tampok sa digmaan sa Ukraine para mas episyente at epektibo ang mga ito. Inanunsyo ni dating Ministro ng Depensa ng Ukraine na si Rustem Amirov sa Facebook ang proyekto na layuning bigyan ng mas makabagong kagamitan at teknolohiya ang mga espesyal na unit ng drone at tauhang may espesyal na pagsasanay. Ang mga unit na ito ay magtutulungan upang lumikha ng tinatawag ni Militani na 10-15 kilometro o 6.2-3 milyang no-go zone na magpapahirap sa Rusya na makalapit sa mga pangunahing fortifikasyon ng Ukraine nang hindi nakakaroon ng napakalaking pinsala. Malawak ang proyekto at kasama ang pagre-recruit ng militar at sibilyan sa mahalagang unit ng drone ng Ukraine gaya ng Birds of Magyar. Lumipas ang 1 taon at ngayon ay nasasaksihan na natin ang mga bunga ng proyektong ito sa Ukraine. Noong Marso 2026, iniulat ng Ministry of Defense na Ukraine ang paglaki ng saklaw at laki ng drone line mula nang ipahayag ito noong nakaraang taon. Ang drone line ay higit pa ngayon sa isang hanay ng mga kill zone na nakakalat sa teritoryo ng Ukraine. Naging susi ito para sa Ukraine sa pagbuo ng technological na kalamangan na magagamit nila upang ubusin ang mga sumasalakay na puwersa ng Russia hanggang sa hindi na kayang ipagpatuloy ng Russia ang digmaan. Binanggit ng ministeryo ang halagang $880 milyong na nabanggit natin kanina at isiniwalat nito na ang drone line ay hindi isang inisyatiba na pinamamahalaan lamang ng Ukraine ng mag-isa. Sabi ng ministeryo, sinuportahan ng Netherlands ang drone line project gamit ang pondong ginamit para bumili ng maraming FPV drone na ngayon ay nasa mga kill zone lampas sa linya ng labanan. Bukod pa rito, malaki ang ginagastos ng Ukraine sa Bomber Unmanned Aerial Vehicles o UAVs na maaring kabilang ang mga long at mid-range strike drones na ginagamit nila para sirain ang likurang bahagi ng Russia. Sa drone line project, mas malaki ang investment ng Ukraine sa ISR, intelligence, surveillance, at reconnaissance, na posibleng ibig sabihin ay mas maraming mata ng drone. Sa himpapawid, nagpapadala ng real-time na footage ang mga ito ng kanilang nakikita sa Delta system ng Ukraine, na nagbibigay daan sa Ukraine na i-coordinate ang kanilang mga drone strike at iba pang pag-atake. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, ang drone line project ay nagpapakita ng paglipat mula sa paisa-isang paggamit ng drone patungo sa sistematikong pamamaraan kung saan bahagi na ito ng taktikang depensa. Bukod pa rito, ipinapakita ng pakikipagtulungan ng Ukraine sa ibang bansa, lalo na sa mga kasosyo nitong Europeo, na mas malakas ang kanilang puwersang militar kaysa inaasahan ni Putin. Malayo sa pagiging isang bansang inaasahang susuko agad, ang Ukraine ay isang bansa
na nagdulot ng mahigit 70,000 karagdagang kaswadi sa Russia sa loob lamang ng 3 buwan ng taglamig. Nasa 30,000 ng mga kaswalti niyon ay posibleng dulot ng drone line. Ang pagtuklas at pagsira gamit ang mga drone sa impapawid ang naging bagong doktrinang depensa ng Ukraine. Ang drone line ang nasa sentro ng lahat at ito ang malaking dahilan kung bakit mas kaunti ang kaswalti ng Ukraine kumpara sa Russia sa digmaan hanggang ngayon. Isipin mo na lang na isa kang sundalong Ruso sa sandaling ito. Alam mo na, kahit nung mas maaga pa sa digmaan, palaging nadudulot ng problema ang mga drone ng Ukraine. Sinira nila ang mga armor ng Russia at nagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga pagtitipon ng tropa. Nun, may puwang na nasamantala dahil watak-watak ang mga drone defense ng Ukraine. Kung matukoy ng mga commander mo ang tamang ruta, kahit hindi laging sigurado, maaari kang makarating sa fortifikasyon ng Ukraine at magsimula ng pag-atake. Ngayon, mas mahirap nang maabot ang mga depensa. Para makarating sa pupuntahan mo, kailangan mong tawirin ang malalayong lupain na binabantayan ng mga drone na konektado sa militar ng Ukraine. Malay mo, maaring may reconnaissance drone na lumilipad sa itaas na nakatutok na sa'yo. Lahat ng kilos mo ay napupunta sa Delta system ng Ukraine. Kaya bago mo pa mamalayan, tinatamaan ka na ng FPV drone. Patay ka na agad kahit di ka pa nakakadaang 1 milya sa drone line. At hindi rin naman gagaan ang sitwasyon para sa mga magtatangkang pumasok pa ng mas malalim. Kailangan nilang harapin ng mas maraming drone at mga Ukrainian search and destroy unit na umaasa sa datos mula sa drone line para tugisin sila. Ngayon, sinabi namin sa inyo kanina sa video na isa sa mga layunin ng Ukraine sa paggamit ng drone line ay ang makabuo ng sistematikong kalamangan laban sa Russia gamit ang teknolohiyang ginagamit ng Ukraine. Mas lalo pa nating tatalakayan yan mamaya. Pero bago nating gawin yon, nanonood kayo ng military show. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel, na yon na ang tamang panahon para pindutin ang button. Pagbalik sa usapin ng pagpapalawak, iniulat ng Euromaidan Press na nakikita na ngayon ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ang pagpapalawak ng drone line bilang isang mahalagang kondisyon para mapigilan ang mga opensiba ng Russia sa lupa. Itinakda ng bagong Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov ang bilang para mapigilan ang mga pag-atake ng Russia. Kailangan daw ng Ukraine na makapatay ng higit 200 sundalong Ruso bawat kilometro kwadrado na kukuha ng Russia. Sabi ni Fedorov, ito ang antas ng casualties na hindi na pwede umusad pa. Susuriin natin kung totoo ito sa dulo ng video. Para makuha ang ganitong bilang, kailangan ng Ukraine na gawing napakalakas ang kanilang drone line para durugin ang mga Ruso. Mas mabilis pa ito kaysa sa 100 at 56 na sundalo bawat kilometro kwadrado na naabot ng depensa ng Ukraine sa Donetsk Oblast at iba pang lugar. Mas maraming drone at operator at mas matibay na pagtutulungan mula sa pundasyong nilikha ng inisyatiba noong unang taon. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Ukraine, paparating na ito. Pebrero 20, humiling ang ministry ng dagdag na suporta sa Netherlands para palawakin ang Drone Line Initiative. Naganap ng pagpupulong ni Fedorov at Ministro ng Depensa at Deputy Prime Minister ng Netherlands na si Dylan Jezelgos Zagerius. Nagresulta ang pagpupulong na yon sa parehong panig na inilalarawan ng drone line bilang isa sa pinaka-epektibong inisyatibo na mayroon ng Ukraine pagdating sa pagpapalakas ng militar ng bansa. Sinabi ni Fedorov na gusto niyang suportahan ng mga kaalyado ng Ukraine ang iba pang drone projects na tumutulong sa Drone Line Initiative, gaya ng proyektong layong bigyan ng UAV capability ang lahat ng brigada ng Ukraine. Kaya't yon ay isang pahiwatig sa paparating na direksyon na tatahakin ng drone line. May drone ng Ukraine at mahigit 1,000 crew na marunong mag-operate nito. Kung palalawakin pa ang drone line sa buong mahigit 700 milyang frontline, kailangan ng bawat Ukrainian brigade ang kakayahan ng 1,000 crew na yon. Mas maraming crew at training, kaya mas maraming namamatay na Ruso dahil sa mga brigade na dati limitado sa drone, pero ngayon ay mas bihasa na, handa nang palakasin ang drone line. Ayon kay Fedorov, ang mas malalim na pagsasama ng Drone Line Initiative sa sandatahang lakas ng Ukraine ang susi para maabot ang target ng Defense Minister na mapuksa ang mga sundalo ng Russia. Sa ideal na mundo ni Fedorov, nais niyang magdulot ang Ukraine ng hindi bababa sa 50,000 kaswalti sa Russia bawat buwan. Kung mangyayari yon, titigil ang mga pag-atake ng Russia. Ang pagtama sa target na ito ay mangangahulugan na mawawala ng Russia ng 600,000 sundalo bawat taon. Sa 2026 layunin ng Russia na mag-recruit ng 400 at 900,000 sundalo. Makikita mo na kung saan magkukulang kung matutuloy ang plano ni Fedorov. Kung mas kaunti ang nare-recruit ng Russia kaysa nawawala nilang sundalo, magkakaroon ng pag-asa ang Ukraine sa pagtatapos ng digmaan. Humihina ang mga opensiba ng Russia
dahil hindi na nila madala ang mga reserba para mapunan ang kanilang malalaking kawalan. At maaring mauwi si Putin sa sobrang pagkadesperado na mapipilitan siyang magmobilisa, na alam ng leader ng Russia na magiging sobrang hindi popular at maaring tuluyang bumagsak ang unti-unti ng nababawasan na suporta para sa tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa loob ng Russia. Kasama ito sa mga pangmatagalang layunin ng Ukraine sa digmaan. Dahil sa mas malalim na kooperasyon sa Netherlands, nabigo ang pagtatangka ni Putin na manipulahin ang mga kasosyong Europeo ng Ukraine para bawiin ang suporta nila. Samahan niyo kami at pag-uusapan natin ang mga manipulasyong iyon at ang kanilang pagkabigo. Bago yon, silipin muna natin ng mas malapitan ng plano ni Fedorov. Noong Pebrero 24, iniulat ng Kyiv Independent ang planong idinisin yung Kyakin na 10 hakbang na una ang Ukraine kaysa Russia. Malaking bahagi ng plano ang nakatuon sa pagbibigay seguridad sa himpapawid ng Ukraine sa abot na makakaya. Layunin ni Fedorov na maabot ang hindi bababa sa 75% missile at drone interception rate. Kaya kailangan ang tulong ng kaluraning kaalyado at paggawa ng mas maraming interceptor drones laban sa Shahid-type long-range drones ng Russia. Maaring palawakin ang drone line upang makatulong sa pagpopondo ng paggawa ng mga interceptor na ito na magbibigay ng isa pang paraan para masuportahan ng programa ng Ukraine ang mga pangmatagalang layunin nito sa digmaan. Layunin din ng Ukraine na pahirapan ng Russia sa bawat teritoryong sinakop nito na nabanggit na natin kanina. Mataas ang target na 200 pagkamatay kada kilometro kwadrado, pero posible kung mapalawak ng Ukraine ang drone line. Gayunpaman, marahil ang pinakamahalaga sa mga layunin ni Fedorov ang sirain ang ekonomiya ng Russia para hindi na kayang pundohan ni Putin ang pananakop. Tinukoy ni Fedorov ang pag-atake ng Ukraine sa enerhiya, langis at shadow fleet ng Russia bilang mahahalagang bahagi ng ikatlong layunin na mukhang hindi direktang konektado sa drone line. Unti-unting naubos ng mga drone ng Ukraine ang pananalapi ng Russia sa iba pang paraan. Malaki ang gastos ng Russia sa bawat kontraktual na sundalong ipinapadala ni Putin sa Ukraine. Sa madaling salita, binabayaran ng Russia ang mga mahihirap at mga kapuspalad para lumaban sa pamamagitan ng pangakong malaking halaga ng pera na hindi pa nila nakita kailanman. Halimbawa, tingnan ang one-time bonus na binibigay ng Russia sa mga kontraktuan na sundalo. Ayon sa ulat ng Kyiv Post noong Enero 6, gumagastos ang Russia ng $21.5 milyong kada araw para sa signing bonus noong Mayo, 2025. Nag-recruit ang Russia ng 400 at 22,000 sundalo noong 2025 na katumbas ng average na 35,100 at 60 kada buwan kung hahatiin sa 12. Malapit ito sa 30,000 sundalong nawala sa Russia dahil sa drone line nung taglamig. Malamang mas mababa pa yun kaysa sa lahat ng sundalong napatumba ng drone line mula Marso 2025. May mas interesante pang matematika. Ang Mayo ay may 30. Isang araw, kung gumagastos ang Russia ng $21.5 milyong kada araw para sa signing bonuses ng Mayo, aabot yon sa mahigit $666 milyong na ginastos para lang sa mga bonus sa loob ng isang buwan. At ito ay bago pa natin isaalang-alang ang mga sweldo na inaalok sa mga kontratang sundalo o ang gastos ng Russia sa pagsasanay at pagbibigay ng kagamitan sa mga sundalong ito. Dito natin makikita ang epekto ng drone line sa pananalapi ng Russia. Tinatayang 30,000 sundalong Ruso ang namatay ng taglamig dahil sa drone line, katumbas ng isang buwang bilang ng nawasak na sundalo. Mahigit $600 milyong ang nasayang doon. Pinadalawak pa ng Ukraine ang drone line para ulitin at palakihin pa ang tagumpay na ito. Hindi na siguro kalabisan isipin na nabawi na ng Ukraine ang 800 at $80 milyong na puhunan sa drone line at higit pa, simula Marso 2025 sa dami ng napatay na sundalo. Marami pang darating habang pinalalawak ang linya. Balikan natin ang nabanggit na pagtatangka ni Putin na manipulahin ng Europa. Noong Enero 15, ibinahagi ng Moscow Times ang mga komento na ginawa ni Putin kung saan iminungkahi ng lider ng Russia na handa siyang ibalik ang relasyon sa mga bansang Europeo na sumusuporta sa Ukraine. Ang Russia ay noon pa man at nananatiling nakatuon sa mga ganitong pamamaraan at handang ibalik ang antas ng relasyon na kailangan natin. Ang relasyon natin ay may malalim na kasaysayan at puno ng kapwa kapakipakinabang na partnership at kooperasyong kultural ayon kay Putin. Ito ay parang pain na nakasabit sa dulo ng isang patpat. Isa rin itong palatandaan ng pagkadesperado ni Putin. Sinusubukan ng lider ng Rusya na kumbinsihin ang mga kaalyado ng Ukraine na mas makakabuti sa lahat kung hahayaan nilang gawin ng Rusya ang gusto nito sa Ukraine. Maliban sa Ukraine, manipulasyon ito sa pinakamababang paraan at ang katotohanang may ganitong drone line ay nagpapakitang bigo ang manipulasyon. Habang naghahalok si Putin ng pain, hindi lang tumutulong ang Netherlands sa drone line.
kundi aktibo ring katuwang ng Ukraine sa pagpapalawak nito. Sa madaling salita, ang mga pagtatangka ni Putin na manipulahin ay nagreresulta lang sa mas marami pang halimbawa ng kooperasyon sa pagitan ng Ukraine at ng mga kaalyado nito. Halos lahat ng aspeto ay apektado. Sa 2025, pinalitan ng Europa ang US bilang pangunahing tagapagbigay ng tulong sa Ukraine, ayon sa Chatham House. Ibig sabihin, tumaas ng 67% ang tulong militar na ngayong taon. Inaprubahan din ng European Union ang 90 billion euros o $104 billion na pautang sa Ukraine na partikular na idinisenyo upang suportahan ng naghihirap na ekonomi ng Ukraine para magpatuloy ito sa pakikipaglaban sa Russia. Nanghako rin ng UK ng dagdag na suporta sa Ukraine sa 2026 tulad ng ibang bansa. Kaya malinaw na kahit anong pain ang inisip ni Putin na maaring ang ialok, ay hindi sapat na kaakit-akit para kumbinsihin ang mga kaalyado ng Ukraine na bawiin ang kanilang suporta. Lalong lumalakas ang suporta na pinapatunayan ng mga programang gaya ng Drone Line. Ngayon, pangunahing kaalyado ng Ukraine ang Netherlands sa proyektong ito. Posibleng sumali pang ibang kaalyado para magbigay ng dagdag na pondo na tutulong sa Ukraine mapabilis ang pagpapalawak ng Drone Line laban sa Russia. May sekundaryong motibo ang mga kaalyado bukod sa pagtulong sa Ukraine. Habang gumaganda at mas nagiging epektibo ang mga drone ng Ukraine at ang mga taktika sa paggamit ng mga ito, mas marami ring matututuhan ang natitirang bahagi ng Europa kung paano iangkop ang kanilang sariling mga doktrinang militar para harapin ang eksaktong uri ng digmaan na inilulunsad ng Russia. Pinalalawak ng Ukraine ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado sa labas ng Europa at Hilagang Amerika. Noong March 4, iniulat ng Odessa Journal na makikipagtulungan ang Ukraine sa United Arab Emirates at Qatar para labanan ang mga Iranian Shahid drone na naging problema sa mga bansang iyon mula nang simula ng US ang kampanya laban sa Iran. Maaring gusto ni Putin ang ganitong kooperasyon na nagpapakitang pinalalawak ng Ukraine ang ugnayan nito sa gitnang silangan. Reyong sinusubukan ding impluwensyahan ni Putin. Ang mas maraming relasyon ay maaaring magdulot ng karagdagang suporta para sa Ukraine na nangangahulugan din ng posibleng pagpapalawak ng drone line at iba pang mga programa. At ibig sabihin lang yan, ay mas marami pang mamamatay sa buong linya ng labanan. Dahil dito, balik tayo sa sinabi ni Fedorov na mapipigilan ang pag-usad ng Russia kapag 200 sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine bawat kilometro kwadrado. Totoo ba ito? Mukhang malamang nga, dahil tila nasa punto na ang Ukraine kung saan mas marami na silang napapatay na sundalo kaysa sa kayang ma-recruit ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng kanluran na iniulat ng Telegraph, nakakaranas ng 40,000 kaswalti bawat buwan ang mga puwersa ni Putin mula Nobyembre, habang ang Russia ay nagre-recruit ng 35,000 sundalo bawat buwan para mapanatili ang pananakop. Sinabi ni Alkan, ministro ng sandatahang lakas ng UK, na nagiging mas mahirap para sa Russia ang mag-recruit ng karagdagang tauhan. Ang dahilan, ayon kay Khan, ay napagtatanto ng mga tao na parang tiket na papunta lang at walang balikan kapag sumali sila sa digmaan ni Putin. Ang drone line ay isa sa mga dahilan kung bakit. Habang mas maraming kamatayan ng dulot ng Ukrainian drone, napapansin na ito ng mga karaniwang Ruso dahil marami na sa kanilang kaibigan at kamag-anak na nagpunta sa Ukraine ay hindi na nakabalik. Nakakatukso ang alok ng Kremlin na $10,000 bawat recruit. Pero nawawalan ito ng halaga dahil mabilis pumatay ang mga drone ng Ukraine. Lalalang lalo ang sitwasyon ng Russia ngayon. Lumalawak ang drone line at wala nang magagawa si Putin tungkol dito. Parang 24/7 na McDonald's operation, tuloy-tuloy ang paggamit ng Ukraine ng drones para hanapin at atakihin ang mga sundalo ng Russia. Ganyan din namin inilarawan ito ng talakayan ng Lazar Group ng Ukraine na malaki ang impluwensya sa drone line program. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa grupong yon at sa mga nagawa nila simula nung nagsimula ang digmaan, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang tungkol sa pinakabagong taktika at inobasyon ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.